galak na nadarama ko, yung saya na nadarama ko, yung papupuring gusto kong gawin sa Panginoon sa oras na to, ay ganun din yung pagnanasa natin lahat. Amen? Amen, yes. So may we all stand and let's ask God to purify us, purify our hearts, our minds. Let our body be a sanctuary. Let us God to purify our body. I would just like to share with you yung kung gaano gaano mapagmahal na Diyos ang ating Panginoon. Sabi niya sa Psalm 86 verse 5, "For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in loving kindness to all who calls upon you." So sa ating mga anak niya, who are always ready to call upon Him, He is always ready to forgive us. At alam kong nagagalak ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito dahil ang ating gagawin ay para lamang sa Kanya. Amen? Okay, let's sing Sanctuary. Yes, Lord. Lord, we ask you for your Holy Spirit, Father, that your Holy Spirit is in us. Cleanse us and purify us, O God. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Yes, one more time, sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. Yes, minsan pa, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Amen. Panginoon, sa aming pong pagpupuri, pagsamba, Lord, we declare that you are good, that you are faithful. We declare, Lord, Panginoon, kayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikinalala po namin, Panginoon, na kayo ay Diyos na mataas-taasan, Diyos na lumalang sa langit at lupa. At nilalang mo kami upang magpuri, sumamba sa iyo, Panginoon. Kaya punuin mo, kapuspusin mo kami ng kagalakan sa umagang ito. Panginoon, hayaan mong maitaas ka namin sa pamamagitan ng mga awit, Lord. Awitan ka namin ng may pagpapasalamat ng aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so dahil ang Diyos natin ay mabuti, dahil tayo kanyang mga anak, nararapat na lang na siya ay ating pasayahin, pagalakin sa pamamagitan ng ating mga awitin. Yes, todo bigay nating ibigay ang ating papuri sa ating Panginoon. Amen? Amen.
Sa mga kapatid na nasa kanilang mga bahay, todo bigay po natin ibigay ang ating pagpupuri sa Panginoon. Malaya po tayong gumalaw, umalakpak para sa ating Panginoon. Yes, minsan pa, wala nang hihigit pa. Yes, tayo sa piling niya. Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Walang niya ay nagpinigning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay nagpinigning. Pwede pa minsan tayo na sa piling niya. Tayo na sa piling niya. Sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay nagpinigning sa buhay ko. Todo bigay ng papuri. Todo bigay ang papuri. Todo bigay sama-sama. Todo bigay ang pag-ibig. Todo bigay. Todo bigay ang papuri. Todo bigay sama-sama. Todo bigay walang tigil. Todo bigay. Todo bigay. Todo bigay ang papuri. Todo bigay sama-sama. Todo bigay. Todo bigay. Todo bigay. Todo bigay. Amen. Binigay po natin ang ating lahat-lahat na papuri para sa ating Panginoon. At dahil sa tayo ay laging tumatawag sa ating Panginoon, hindi lang sa tuwing tayo ay maproblema, kundi sa araw-araw, Lord, hindi kami magkakasya, we're not enough without you. So, lahat po sana ibigay natin para sa ating Panginoon. Dahil pag binigay po natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon, hindi po tayo magagapi. Amen? Okay, let's sing Hindi Magagapi. Ay di ka ang laging nagwawag sa pangalan
nararapat ng ating mga papuri para sa ating Diyos na buhay. Dahil ang ating Diyos ay mananatiling tapat sa atin sa bawat pagkakataon. Kahit sa mga pagkakataon na tayo ay hindi na tapat, pero nananatili ang ating dakilang Diyos na tapat. Amen. So Lord, we continue to praise you, O God. We continue to exalt you. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, sa pagpapakita sa amin kung gaano kakabuti. Lord, and we just want to say, Lord, thank you. Thank you sa lahat, Panginoon. At patuloy po namin kayong pupurihin sa mga natitira pa ng mga awit, Panginoon. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Higit sa kabila ng aking pagkulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng buong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw.
Tunay, Panginoon, na napakadakila mo sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw po ang siyang nagbibigay ng liwanag sa bawat tinatahak namin, Panginoon. And Lord, sa bawat Panginoon, sa bawat titik ng letra ng aming mga inaawit, kay aming pinupuri, O Diyos. Patuloy ka namin pinupuri sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga awitin. Tunay, O Diyos, nakapuri-puri ka, Panginoon. Walang hanggang katapat sa buhay ko'y
Panginoon, patuloy po kaming magpupuri sa iyo, Panginoon, dahil Diyos, ang aming mga buhay ay para lamang sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas at proteksyon na mabuhay para lamang sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you and we praise you, O God. At sa Panginoon, sa lahat ng nalalabi ng programang ito, maging sa mensahe, patuloy po sanang buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso. Panginoon, natanggapin, sulisukin, Panginoon, ang bawat mensahe na nanggagaling sa iyo. Yes, Lord, we ask you to bless each one. We ask you to bless our service for today. Maging ang mga kapatid namin, Panginoon, na nasa kanilang mga bahay. Patuloy mo pong proteksyonan, patuloy mo pong i-bless. Muli, Panginoon, ang lahat po pa ng mga papuri at pasasalamat. Lord, sa iyo po lamang namin binibigay. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ako po tayo sa prayer for the kids. Tumayo po tayong lahat at sama-sama po natin ipanalangin ng mga bata. Ama namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Kami ito sa puso, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo sa buhay ng mga bata na ito na inyong pinagkaloob sa amin, O Diyos. Na iyong pinahiram, Panginoon, O Diyos. Ama, hinihingi po namin ang pagpapala niyo sa kanilang mga buhay, kanilang kalusugan at sa kanilang kinabukasan. Ama, hinihingi namin ang gabay niyo, Panginoon, sa aming mga magulang, Panginoon, O Diyos, na bigyan kami ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang magabayan ng mga bata na ito sa kanilang paglaki bilang mga batang may takot sa inyo, may pagmamahal sa kanyang kapwa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At ang mga batang ito, Ama, nilalaan namin sa inyo ang kanilang kinabukasan at kayo po, Panginoon, O Diyos, ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Salamat po, Ama, kung sa magdalangin po namin sa tayong alam po, ang anak sa Panginoong Jesus. Amen. Nembang nga bigatyo amin. Good morning to everybody. I just want to thank the Lord that I can attend this morning service. I just want to praise and thank God for a special day of celebration yesterday as I reached my 83rd birthday. Not everybody, as you know, is called to old age. And I thank God that I can still have all my faculties, that I can still walk and I can still communicate and do other things. I thank God also for the fact that all my loved ones, my son and daughter-in-law, and my niece in Australia, and my nephew in Santiago, and my other loved ones are still okay. They have not, they didn't have any of the COVID. So I just want to take this opportunity to thank all of you for your greetings, for your gifts, as well as for those who were able to join me yesterday in this celebration. But most importantly, I thank God for those who have faithfully prayed for me.
Um, old age is not a joke. And daily, I would ask the Lord for strength, for protection, and for wisdom in all that I do. And so I would say that I need the prayers of everybody as I go through life. And as I'm, when one time I was very down and I lost my voice. Well, I had my hoarse voice for 3 weeks. I was down and I was talking to my son through Skype, and he had a good solution. So he said, "Why don't you write a page a day, Mom, for for the most interesting things in your life?" I thought it was such a good idea because I cannot phone my friends anyway. So then my daughter-in-law told me, he said, "Make it a fun time, Mom. Don't make it as a responsibility. Take your time, and when you feel like doing something, then write a page. Not even a full page, but half a page," he said. So that's what I did. And I am thankful that I could write certain things, but I found out that writing something about your life, you would always recollect not only the happy ones, but the sad ones. And so sometimes I got teary-eyed, and one time I was doing what I call the extravagant grace that God has given us because we went to Australia. But then I remembered, in my 3rd week that with this Jojo Agassi died. And so with that, you can see that as you write your memoirs, you remember the sad ones. At that time, Pastor left me, and I was alone in Australia. That I was so shy because sometimes I could not understand how they talk. Today, they say, and so sometimes I don't want to communicate with them. But they gave us some good times, and I'm thankful for that. The celebration yesterday actually was hosted by my niece in Australia, who is now a head nurse, and somebody said that it's a payback. I don't know who told me that. I think it's grace. Because one time when she was in Manila, she was working as a legal management graduate. But she said, "My money is not even enough to maintain me here." And he has a good job. So she wanted me to sponsor her to go to Canada. And of course, we cannot sponsor her because we are already here. We don't have a property there. We don't have a job there. So I said, maybe you should just study nursing. And she did. And she is such a gifted child in the sense that she was smart. And so now, if you remember, I asked you to pray through the prayer warriors about her job because she had difficulty with, I think it's the last few months. And now she's in a better job, more beneficial to her and to her family than the previous job. So I am so thankful. I think God gives us some trials in order to pave the way for a better ones. Don't you agree? Yes. Yes, sometimes we have trials so that, And so I just want to say thanks again for making my birthday a memorable one. Thank you.
Hello, good morning po. As in honor to the Word of God, tayo pong lahat ay tumayo at ating basahin ang ating teksto sa umagang ito. Ang ating pong reference sa umagang ito ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Let us read all together. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness of the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray in all the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat muli sa umagang ito, sa pagkakataon na kami po ay patuloy na makapag-aral ng inyong mga salita. Open our hearts and minds as we listen to your word or as we learn from your word this morning. At anuman po ang inyong mensahe, tulungan mo po kami upang maintindihan namin. Thank you, Lord, and we give you glory in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Noong nakaraang linggo, ang ating pong pinag-aralan ay patungkol po sa the growing Christian and his enemy. And today, our topic will be the growing Christian and his battle with the enemy. So, ang pakikipaggera ng mga Kristiyano, lumalagong mga Kristiyano sa kanilang mga kaaway o sa kanilang kaaway. Ang buhay po ng Kristiyano, mga kapatid, is one of constant conflict. Constant. No? At ito po ay nakaka-discourage para po sa mga mananampalataya. Bakit po? Because their hope is to move to heaven with ease. Ang gusto po ng maraming mga Kristiyano ay pumunta sa langit nang walang kahirap-hirap. Ba? So gusto po ng maraming mga Kristiyano na pumasok sa langit na walang mga problema. But we are locked in a conflict with the world, the flesh, and the devil. So tayo pong lahat ay makikipag-away, makikipaggera sa mundong ito, sa ating flesh, and also the devil. The spiritual battle is raging continually out of control all believers' life. So sa lahat po ng mga mananampalataya ay meron pong spiritual battle. The struggle with Satan and the battle against demonic powers. So ito po ang ating gera, pakikipaglaban kay Satanas. But this conflict can be one of victory after victory through the victory of Christ at the cross.
So sa pamagitan po ng pagkapanalo ni Kristo Jesus sa krus, ito pong conflict na ito, no, ay maaring isang panalo o pagkapanalo, no, after another victory. Because we are equipped to win. We are supplied with the needed resources. So last week po, we identified some of the enemies of the Christian. No? Di ba? Ang isa pong napag-aralan natin, adversary and the associate of the Christian in their fight or in their battle with the enemy. No. So ngayon po, ano po ba yung mga resources na pwede po nating gamitin o bigay ng Diyos para po magamit po natin sa ating pakikipaglaban sa ating kaaway? No? Ano po ba yung bigay ng Diyos para po gamitin natin sa ating pakikipaglaban? Una po is the girdle or belt of truth. Alam niyo ba yung girdle sa mga babae? Ito yung ginagamit ng mga babae, di ba? Lalo pag kapapanganak, ginagamit nila ito. Or the belt of truth. No. In John chapter 8, verse 44, tinawag po, ang sabi po doon, the devil or Satan is called the father of lies. No. Ang ama ng pagsisinungaling ay si Satanas. And we have the girdle or belt of truth to oppose him. By the way, how important is belt? Ano po ba ang gamit ng belt? Di ba? Ang belt po is used to secure your pant or to secure your dress. Pag titingnan po natin sa Old Testament, sabi po doon, ang instruction po din sa Ephesians chapter 12, sa Exodus. In Exodus chapter 12 verse 11, God instructed the Hebrews eating the Passover feast while dressed for travel was a sign of the Hebrews' faith. Ang instruction po ng Panginoon sa kanila ay magpalit kayo habang kumakain bago kayo kumain ng Passover meal, magdamit kayo, tapos sabi po niya yung cloak. Tingnan ko yung cloak. Yun pala yung the outer parang jacket or something pang doble, no? Pang doble. And sabi po niya, you put it tuck in yung damit niyo. Yun po ang instruction ng God sa mga Hebrews. And ang ibig pong sabihin nito, although they were not yet free, they were to prepare themselves, for God had said He would lead them out of Egypt. So habang kumakain itong mga Hebrews ng Passover meal, ay talagang nakadress sila, natatakbo. Kasi sabi po niya, pagkatapos niyong kumain ng Passover meal, takbo na kayo. And their preparation was an act of faith, preparing ourselves for the fulfillment of God's promise. However unlikely they may seem, demonstrate our faith. However, ang problema po minsan sa atin, dishonesty stumble us. What does this mean? No one has a good memory enough to be successful liar. In 1 John chapter 1, 7 to 9, At mababasa po natin sa 1 John chapter 1, verses 7 to 9, that we need to be truthful about ourselves in dealing with sin.
Kasi po itong mga, okay, basahin nga natin. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. We need to be truthful about ourselves in dealing with sin. Itong mga false teachers not only deny that sin breaks our fellowship with God, no? And that they had a sinful nature, but they also denied that their conduct involved any sin at all. So itong mga false teachers, ayaw nilang aminin na may halong kasalanan ang kanilang mga ginagawa. They deny. No? Pero nabasa natin, that was a lie that ignored one basic truth, that all people are sinners by nature and practice. Sino ba sa atin ang makapagsasabi na hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkukulang, hindi siya nagkakasala? Ito po ang claim ng mga false teachers, no? Alam po natin, we all know that at conversion, all our sins are forgiven, di ba? Past, present, and future. Yet, even after we become Christian, we still sin and still need to confess. So, kailangan po nating magpatuloy na humingi ng tawad sa Panginoon. This kind of confession is not offered to gain acceptance or God's acceptance, but to remove the barrier to fellowship that our sin has put between us and Him. No? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, di ba nung tayo tinanggap natin si Kristo, sabi po natin, ang ating past, present, and future sins were forgiven, sabi natin, Pero, hindi maikakaila sa atin na kahit ganun ang ating, that is our condition, or that is our truth. Pero, magkaganon man, tayo pa rin ay nagpapatuloy na nagkakasala, di ba? And that we need to confess it again and again. At ang and this confession is not for God's acceptance sa atin, but it is to remove the barrier between God and us and our fellowship with the Lord. No? It is difficult, however, for many people to admit their faults and shortcomings, even to God. Marami pong mga tao ang ayaw tanggapin na sila ay nagkakamali, sila ay may kasalanan, ayaw nilang tanggapin na meron silang shortcomings. It takes humility and honesty to recognize our weaknesses. No? And most of us would rather pretend that we are strong. Sometimes we pretend to be strong. Ewan ko ba kung bakit natatakot nating aminin na tayo'y nagkukulang, tayo'y nagkakasala. But we need not fear revealing our sin to God. He knows them already. Alam ng Diyos yung mga pinaggagawa natin ng mga kasalanan. He will not push us away. No matter what we've done, instead, He will draw us to Himself. Sometimes, small children think that if they can see you, then you can see them. No? The people of Israel may have wished
that hiding from God were as simple as closing their eyes. Although they closed their eyes to their sinful ways, their sins certainly were not hidden from God. He who sees everything cannot be deceived. Do you have a sinful attitude or actions that you hope God won't notice? Meron ba tayong kasalanan ng akala natin o alam natin ay hindi nakikita ng Diyos? He knows about it. The first step of repentance is to acknowledge that God knows about your sin. No? God knows about your sins. Alam ng Diyos ang ating mga kasalanan. And that is the first step of repentance. Ang unang pagtanggap o pagkilala na tayo ay makasalanan. We need to be truthful with God and with others. Kaya lang mahirap talagang aminin na tayo po ay nagkakasala. Ang diablo po o si Satanas po fight with us through lies. And sometimes his lies sound like truth. Ba? Pag nakikinig tayo sa yung parang totoo yung sinasabi, no? But only believers has God's truth which can defeat Satan's lies. It's only the believers who can defeat, no, Satan's lies. Kasi meron po sa atin ang katotohanan. We have the truth and we can defeat Satan. Kaya po, sabi po niya that we need to secure our life through the belt of truth. No? Yan po ang ating pangsangga doon po sa lies ni Satan. No? The second point that I would like to share to you this morning is the breastplate of righteousness. So kanina po yung girdle or belt at ngayon po the breastplate of righteousness. Ano po ang breastplate? Ang karamihan pong nagsusuot nito yung mga pulis, di ba? O sometimes meron din yung mga pag may kinakatakutan, nagsusuot sila ng breastplate. At usually nakikita natin dito, plate metal or a metal plate of armor for the breast. We are not saved by our righteousness. Once converted, it is God's purpose to produce His righteousness in us. So ang purpose po ng Panginoong Diyos nung tayo niligtas is for us to become righteous. The righteousness of Christ is ours through faith. Sa pamagitan po ng pananampalataya ay magkakaroon po tayo ng righteousness. And His righteousness is shown or showing through us. At ito po ang kailangan natin. Both of these are needed. I need to have Christ's righteousness and others need to see Christ's righteousness in me. No? So meron po itong dalawang bagay na ito, meron po tayong righteousness at itong righteousness na ito ay kailangan pong makita ng mga hindi mananampalataya. No? The righteousness of Christ is in us. And that Christ's righteousness should be shown. O dapat pong ito ay makita ng mga ibang tao. This is both positional and practical.
Naintindihan niyo yung position? Ibig kong sabihin, tayo po ay nagiging righteous because of Christ. We need to do right, and right things will follow. We cannot do wrong and expect spiritual victory. No? Hindi po natin asahan na magkakaroon po tayo ng victory when we do wrong. Di ba? Hindi pwedeng magsama yon na gumawa tayo ng mali tapos sasabihin natin we have spiritual victory. No? We need to do right so that we could expect spiritual victory. Satan often attacks our hearts. Diba? Itong puso natin, is the seat of our emotions, self-worth, and trust. God's righteousness is the breastplate that protects our hearts and ensures His approval. So itong breastplate, it protects our hearts. And this ensures the approval of God. He approved of us because He loves us. He sent His Son to die for us. So, ang minsan po, ang inaatake ng kaaway ni Satanas ay ang ating puso. No? Kaya po kailangan po natin ang breastplate. The breastplate of righteousness. And the third point, the preparation of the gospel of peace. The preparation of the gospel of peace. What is the gospel? Ano po ang gospel na tinatawag? When did you hear it? Gospel is the teachings of Christ and the apostles. The preparation of the gospel of peace, being able to share the gospel with others. Why it is called the gospel of peace? Bakit po ito tinawag na gospel of peace? In Romans chapter 5 verse 1, sabi po niya, at basahin nga natin sabay-sabay, therefore, since we justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We now have peace with God, which differ from peaceful feeling, such as calmness and tranquility. Bakit meron tayo po ay tinatawag na we have that peace with God? Peace with God means that we have been reconciled with God, that we have been reconciled with Him. This is no more hostility, or there is no more hostility between us. No sin blocking our relationship with God or with Him. Peace with God is possible only because Jesus paid the price for our sins through His death on the cross. Hindi po natin kayang sabihin o hindi po natin kayang gawin na tayo po ay magkaroon ng peace with God. It is the peace that we experience with God is because of what the Lord Jesus Christ had done on the cross. Why does God save us by faith alone? Because faith eliminates the pride of human effort because faith is not a deed we do. It eliminates the pride of human effort. Dahil minsan po, pag ito po ay sa pamagitan ng ating ginagawa, siyempre, magmamalaki ka.
Tingnan nyo, oh. Kaya kong save ang aking sarili. No. Faith exalts what God has done, not what we do. So ano ba ang ginawa ng Diyos? And faith admits that we cannot keep the law or measure up to God's standard. Faith, ang ibig po sabihin ng pananampalataya is that we need help. It is admitting that we cannot keep the law, admitting that we cannot meet the standards of God. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtuturo na they can save themselves by doing what God has ordered o by following. Pero ang problema po, hindi po natin kayang gawin yung sinasabi ng Panginoon. Pag titingnan po natin, kapos na kapos ang ating ginagawang mabuti para sa Panginoon. Kaya we cannot really save ourselves. We can be at peace with God only through Jesus Christ. Faith is based on our relationship with God, not our performance for God. Faith shared with the gospel of peace, moving out to others with the gospel. The best defense is a good defense. As long as we are still standing still, we are easy targets. Take the gospel of Jesus Christ to others and experience victory. Take the gospel of Jesus Christ to others and experience victory. Paano ba ito makakatulong sa atin? Sabi po natin, ang ating topic is, yung ating pakikipaggera. Paano ba makakatulong itong pagdala ng mensahe sa mga hindi mananampalataya? Satan wants us to think that telling others the good news is a worthless and hopeless task. So ang gusto ng kaaway ay isipin natin na ang pagdadala natin ng mensahe sa mga tao ay hopeless or worthless. Sasabihin ng dyablo, the size of the task is too big and the negative response are too much to handle. I-discourage na ka ni Satanas, hanggang apanin, dahil nga tao kit, hangmat lang nga mamati. Huwag ka nang pumunta. Yang taong yan, hindi yan mananampalataya sa Diyos. So minsan po, yung pagdadala natin ng mensahe sa mga tao, bringing the gospel of peace to the people, ang ginagawa naman ng kaaway ay dinidiscourage tayo. Diba? Huwag na yan, kaibigan mo na yan, hindi ka pakikinggan yan. Sabi ng dyablo. Pero ba kayong kaibigan na hindi hanggang ngayon, di nyo pa dinadala ang gospel of peace sa kanya? Minsan po, ang kaaway, ang gusto po niya ay huwag po nating dalhin yung mensahe ng gospel of peace. It is part of victory because when we win people, siyempre, madadagdagan ang bilang ng mga mananampalataya sa langit. Pero pag, ang ayaw ng dyablo ay yung hindi pa naligtas ay maliligtas sana. Diba? So when we share the gospel,
to the non-Christian, the gospel of peace, nagiging, yung taong yan ay at peace with God. But the footwear God gives us is the motivation to continue to proclaim the true peace that is available in God. News everyone needs to hear. Ito ang balita na kailangan na marinig ng lahat. The gospel of peace. No? So sabi ko no? Paano ba ito makakatulong sa ating spiritual battle? Kailangan po ang truth, kailangan po ang righteousness, and soul winning. Kailangan po nating isuot yung belt, no? Belt of truth, kailangan nating isuot yung breastplate of righteousness, at kailangan po nating dalhin ang mensahe ng Diyos. As a growing Christian, no, this is our battle with the enemy. Last week, sabi ko po, nung last Sunday, na ayaw ng Panginoon na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Ayaw ng Diablo, ayaw ng Satanas, ayaw ni Satanas na ang mga Kristiyano ay lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya, kailangan po natin ang mga instrumento na ito upang tayo po ay manalo. We need the belt of truth. We need the breastplate of righteousness. And to win soul in order to win the battle. Mga kapatid, sana po as we grow up in our Christian life, we will continue to battle with the enemy na suot-suot natin ang mga instrumento na ito. The belt of truth, the breastplate of righteousness, and the preparation to bring the gospel of peace sa mga hindi pa mananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito sa inyong mga salita. Lord, thank you that as we grow up in our Christian life, we believe, O God, na binigyan mo po kami ng mga kalasag upang meron po kaming gamitin sa aming pakikipag-away kay Satanas. Lord, help us to use the belt of truth that you've given us. Help us, O God, to wear the breastplate of righteousness. And help us, O God, to bring the message, the gospel of peace to all people. Tulungan mo po kami upang sa aming patuloy na paglago sa aming pananampalataya, kami po ay magiging instrumento mo sa pakikipag-away kay Satanas. Lord, we cannot do this without you, Lord. Kung kaya't Panginoon, amin pong hinihiling ang iyong patuloy na paggabay sa amin upang sa aming paglago, kami po ay manalo. We will be victorious because you are there with us. You will be with us. We thank you, Lord, and we give you glory. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Salamat po.
Hello, good morning. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga pagbibigay. Pagbibigay sa Panginoon ng ating mga blessings na na-receive natin sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 8 verse 1 to 2, mabasahin ko ng Tagalog ko na. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Higit kahit na dumanas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. So ngayon, na-experience siguro natin ngayon, yung matinding kahirapan, especially ngayong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsarang mga negosyo, lumiit ang kanilang mga income, pero still na mapagbigay ang mga churches sa Macedonia. Doon nila na-experience yung the joy of giving. Sana po maranasan din po natin ngayong sitwasyon na ito. So, yung ating mga tithes and offerings, ipasa natin yung mga offering bags. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy. Lord, I come. I bring an offering of Let's all stand worship to and my let's King. pray. No one on earth Panginoon, maraming salamat po sa mga blessings na ito na binigay mo sa amin. Lord, encourage mo po kaming mga anak mo na magbigay kahit ganito po ang aming sitwasyon. Thank you, Lord, na encourage us, Lord, na magbigay ng may galak ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord, for all these blessings. Sana po magamit namin ito sa aming ministry, sa iba't ibang dako ng aming mga churches. Thank you for all the givers, Lord. Sana pagpalain mo po kami. Hindi mo po kami pababayaan in spite of this pandemic. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hello. Meron po tayong mga announcement. Ang ating pong Bible study mamayang hapon po ay magpapatuloy kina Sister Amy sa kanilang lugar. At kanina po nag-usap kami na 1 o'clock po yung Bible study mamayang hapon sa kanilang bahay. Together with his family and also with some of their neighbors. So yung mga gustong sumama po sa amin, you can be here before 1 o'clock para po kung kayo po ay pwedeng makasama namin sa bahay po nila, Sister Amy. And Tuesday po ay magpapatuloy po ang ating Bible study with the Akangan family
Brother Randy and Florence. Dito po malapit sa church at 6 o'clock. Ganon din po ang Bible study sa bahay nila Pugoon sa Bambang every Thursday. And mamaya po, District 4 afternoon sa nalipat. Ay, nalipat na ba? Ay, sorry. Thursday pala. Sorry. Thursday afternoon at 4:30 sa District 4 with Pastor Excel. Yung mga pwedeng sumama, you can ask Pastor Excel. And also Saturday at District 4 ng 4 p.m. Tama yan? O wala? Hindi, kasi magkaiba yata yun. O pareho lang? Okay. Kasi dalawa itong nakasulat. Anyway, and then we also continue to encourage and challenge the donors for the construction of church building. Marami po tayong mga ongoing construction sa Gawin, Paraceles Mountain Province, and under Pastor Redon and Brother Carias. At ganon din po sa Cebu, sa Alimit. And we also would like to encourage yung mga tithes and offering na pag meron po tayong mga gustong ibigay, you can give to the church through GCash at pwede rin po sa bangko. Or you can drop by dito sa church at pwede nyong ibigay yung mga tithes and offering ninyo. And we would like also to continue to encourage each one sa ating online prayer meeting every Friday at 6 o'clock to 7:30 or hanggang 8 o'clock ng every Friday. So yung mga wala pang Zoom, you can join or you can inquire Stephen para po tayo po ay makasali doon po sa online prayer meeting. Wala na po bang ibang mga concern? Pag wala na po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon, salamat muli sa umagang ito sa inyong paggabay sa amin. Lord, thank you for the songs and thank you for the worship team sa patuloy mong paggamit sa kanila, Lord God. Panginoon, salamat po sa mga volunteer na nagtatrabaho para sa inyong kaluwalhatian. Lord, thank you for being with us this morning once again. Thank you for the fellowship that we have. And also kahit po yung mga kapatid na nasa kanilang mga bahay, Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa amin. We continue to pray for your guidance, your protection, and your blessing even this week po, Panginoon. We commit to you aming mga trabaho, ang mga kapatid na meron pong mga businesses. May you continue to prosper them. Bless them po, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Lord, may you help us, Lord God, sa aming mga source of income, sa aming mga trabaho, Panginoon. May you we continue to uphold to you the families. Patuloy pong ingatan ang bawat isa sa aming pananampalataya upang kami po ay lumago sa aming relasyon sa inyo. God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may His work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. God bless po. Welcome to Evangelical Salt Church Bayombong. ECC is located along Capitol Site, Bayombong, Nueva Vizcaya. ECC Vision. Na nakapapasok dun sa hospital sa Cavite. Let's pray. Let's pray. Panginoon, muli po naming itinataas sa inyo ang kapatid ni Paul, si Abner po. Lord, we commit to you
na sa kanilang pagpunta sa ospital ay ingatan mo po siya, Panginoon. Lord, we pray that you will bless the doctor who will help him, who will assist him, Panginoon, yung mga nurses, mga midwife, Panginoon. We pray for your grace and your mercy na nawa po anuman po ang kanyang sakit na nararamdaman sa makapangyarihang pangalan ni Kristo, kayo po ang magpagaling sa kanya, Panginoon. We pray that through the powerful hand of our Lord Jesus Christ, may your hand be upon him, O God, that he will get well, Panginoon. At salamat po sa inyong paggabay sa kanya. May you bless those, yung mga magbabantay sa kanya sa ospital. And Lord, we bless his life so that he will continue to trust in you, even in this time of his sa kanyang buhay, Panginoon. We thank you, Lord, and we give you glory in Jesus' name. Amen. Welcome to Evangelical Salt Church Bayombong.